Inilabas ni Coach Tim ang kanyang pakay o rason bakit niya tinanggap ang friendly games sa Doha, Qatar kung saan sasabak si AJ Edu at Jamie Malonzo. Inilantad rin ni Coach Jude Label ng New Zealand ang kanyang rason bakit niya muling hinugot ang mga dating player na hindi nakasama sa nakaraang window kung saan binakbakan sila ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pinaunlakang interview sa media, pinasabog ni Coach Tim ang isa sa mga pinakamagandang rason or pakay bakit niya tinanggap ang friendly games na nakaschedule sa Doha, Qatar. Ang grupo ay nakatakdang tumulak sa Doha ngayong February 13 para sagupayan ng tatlong national team na kinabibilangan ng Lebanon, Egypt at Qatar. Pero ano nga ba ang pakay ni Coach Tim Cone sa Doha? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Ang Doha trip na to ay isang pagkakataon para pagsamahin ng mga dating injured na sina AJ Edu at Jamie Malonzo at para na rin matutong mag-adjust sa paglalaro na wala ang key player na si Kai Sotto. Gagamitin natin ang Doha trip na to bilang paghahanda hindi sa third window kasi qualified na tayo doon, kundi bilang paghahanda para sa Asia Cup sa August. So yun yung goal ni Coach Tim, ang pagsamahin si AJ Edu at Jamie Malonzo. Dalawa sa mga dating injured players ng Gilas, hindi ba? Para din sanayin na wala ang key player na si Kai Sotto. Ibig sabihin, dito nila huhubugin talaga yung dalawa na matagal na nabakante sa Gilas, Pilipinas. Kaya tingin natin pagkakataon na ni AJ Edu at Jamie Malonzo na magpakitang Gilas talaga dito sa Doha, Qatar. Ilabas na nila siguro yung dapat nilang ilabas para mag-gel kagad sila sa team. Mahirap kasi sa parte ni Coach Tim kung hindi niya magagawang ipasok sa sistema yung dalawa, hindi ba? Napakaliit ng panahon ni Coach Tim para gawin yon. Pero tiwala naman tayo, nakakayanin niyang gawin ang dapat niyang gawin sa dalawang player habang wala rin si Kai Sotto. Isa pa rin sa napansin natin, nakapokus na talaga si Coach Tim sa Asia Cup na gaganapin sa August. Dahilan niya, pasok na tayo din eh. So parang sa kanya, ano man yung maging resulta ng kampanya sa third window, kalaban ng Chinese Taipei sa February 20 and of course yung New Zealand sa February 23, okay na po siya doon. And alam niyo ba, sinabi rin niya sa interview na hindi niya tatanggapin talaga ang friendly games sa Doha, Qatar kung hindi pa tayo pasok sa Asia Cup. Ayon sa kanya, magpo-focus talaga sila na bakbakan ng Taiwan at New Zealand kung hindi pa tayo nakapasok. Ganon siya ka-focus dito sa Asia Cup, hindi ba? Para sa akin, hindi naman niya binabaliwala yung third window. Sa tingin ko lang mas priority niya talaga yung Asia Cup kasi nga pasok na tayo dun eh. Ando na tayo. So ihahanda na lang talaga ni Coach Tim Cone yung mga sarili nila para bakbakan ang sino mong makalaban dun. Yun yung tingin ko sa pahayag ni Coach Tim. Kung nakapokus na si Coach Tim sa pagsagupa sa Asia Cup na gaganapin sa August sa Saudi Arabia, nakapokus din naman si Coach Jude Label ng New Zealand sa paparating na third window ng Asia Cup qualifiers. Sa kanyang paghahanda, muling ibinalik nito ang mga dating player ng nasabing koponan. Tanong, ano ang ultimate goal ng kanyang grupo matapos ipasok ang mga dating player ng national team? Tutukan natin si Coach Jude Label sa report ng NZ.Basketball. Ang pinakalayunin namin ay manguna sa pool para maipwesto namin ang aming mga sarili sa magandang posisyon pagsapit ng Asia Cup sa August. Kaya kailangan naming ipanalo yung dalawang laban. Yan yung trabahong nasa harapan namin ngayon eh. Ang window kasi na to ay para iposisyon ang aming mga sarili sa pinakamataas na event ng taon at para gugulin din ang oras para makabuo ng pagkakaisa. Yun yung rason bakit pinasok ni Coach Jude Label yung ilang mga dating player na hindi available nung November window, di ba? Mabigat din yung task nila, ipanalo dalawang laban. Pero dito mo makikita talaga ang determination nila na makapwesto sila ng maganda sa Asia Cup. Pasok na rin kasi sila eh. Gusto lang nilang manguna doon. Actually, yun din ang isa sa mga goal ni Coach Tim at ng SBP, ang makakuha ng magandang pwesto dito sa Asia Cup. Pero tingin naman natin sa rason ni Coach Tim, ayaw niyang bigyan ng pressure ang mga players natin dito. Yun siguro yung pagkakaiba ng atake ni Coach Jude Label at Coach Tim Cone. Si Coach Tim, cool lang siya, while si Label, bulgar siya na kailangan ipanalo natin to kasi mahalaga to eh. In short, may pressure na dala ang New Zealand habang lumalaban sila dito. Isa pa rin sa nakikita natin sa New Zealand, gigil sila na makabawi talaga sa Gilas. Isa yun sa mga rason bakit nila inilagay ulit ang mga dating player nila. Matindi kasi
tama sa kanila nung matalo sa Gilas eh. Lagi kasi tayong talo sa kanila kaya kampante sila dati na mananalo pa rin sila sa atin. Unfortunately, natalo sila sa laban ng November. So aminin man nila at hindi, may impact yung pagkatalong yon sa naging desisyon nila na mas bumuo ng mas matigas na kupunan sa ngayon. Para naman sa akin, mas magandang ginawa nila ngayon, yung nakabuo sila ng mga veterano sa national team. Kung matalo kasi sila ng Gilas sa third window, mas matindi impact nun sa kanila sa New Zealand. Sa parte naman ng Gilas, mas napatunayan nila na mas malakas na sila sa kasalukuyan. So guys, maraming salamat.